sa inyo ay mga inaasahang balita. Ito ang Balitang LB, Balitang Laging Bago. Okay, so magandang araw naman sa iyo, Aaron. Oo, sa'yo din naman, Mitch. So, ano bang nagbabagang balita ngayong araw na to? Siyempre, bukod dun sa mainit na issue ngayon na suicide incident sa UP Manila, meron naman daw another brutal killing sa UPLB. Naku, nagsisimula na naman siya, Aaron. At ngayon naman, i-highlight natin ang honor and excellence sa UPLB. So, tama ka dyan, Mitch. Palang niya tayo ngayong matunghayan ng isa sa mga forum sa LB titled na On the Relevance of PI-10. Okay, so sa pangunguna ito ng mga estudyante ng PI-10 at sa kooperasyon ng The Rhetoricians, UPLB Speech Communication Organization ay naganap na nga ang sinasabing intellectual na seminar tungkol sa pagiging relevant ng PI-10. At live na nag-uulat si Mitchell mula sa NCAS Gallery 2, UPLB. Mitchell, ano nga ba ang mga latest dyan? Yes, Mitch. Nandito ako ngayon sa UPLB, sa Gallery 2 ng CAS Annex 1, kung saan kasalukuyang ginaganap ang isang forum entitled On the Relevance of PI-10. Ito ay pinangungunahan ng mga estudyante ng PI-10 sa kooperasyon ng The Rhetoricians, kung saan tinatalakay dito ang paksa na kung relevant pa ba ang pagkakaroon ng subject na PI-10 sa panahon ngayon. So, the title of our forum is On the Relevance of PI-10. So, because we want to know if PI-10 is still relevant to our society nowadays. Next slide. So, rationale. What is PI-10? So, sa mga hindi pa nakapag-take ng PI-10, ito po yung PI-10. Ang course title po niyan ay The Life and Works of Rizal. So, ang course description ay the significance of the life and writings of Rizal in the life of the Filipino people. So, basically, yun yung course. So, located in the section treating the life of Rizal and national history. Rizal's biography is a subset of Philippine history. Rizal's biography has to be situated in the grid of Philippine society and culture. So, ayun, yun yung significance ng PI sa ngayon. Kaya yun yung course description niya. Yan. Specific aims. Identify the highlights of Rizal's biography. So, I have said before that life ni Rizal yung pinag-aaralan natin. Pero, syempre, yung highlight kung saan, yun yung makikita natin doon yung highlights na nag-drive sa kanya para gawin yung mga bagay na nagawa niya. So, yun yung na-highlight sa biography pinag-aaralan sa PI-10. So, summarize the major writings of Rizal. So, marami siyang sinulat, pero may mga ilan na pinag-aralan sa PI-10 kung saan makikita natin yung society ng Philippines na sinalamin ni Rizal sa mga sinulat niya. So, contextualize Rizal's life with the 19th century Philippines. So, ayun. Para maintindihan natin yung buhay na pinag-aaral ni Rizal nung panahon niya. And differentiate the historical from the symbolic Rizal. Republic Act 1425 states that an act to include in the curriculum of all public and private schools, colleges, and universities courses on the life, works, and writings of Jose Rizal, particularly his novels, No Limitangere and El Filibusterismo, authorizing and printing, distribution thereof, and for other purposes. So, noong June 12, 1956, napasa yung law na yan na kailangan nating na nirequire sa lahat ng curriculum, school curricula, yung buhay at works na Rizal. So, yun, good afternoon participants. Ngayon, nadako na po tayo sa second part ng ating forum. So first, yung scope. Ano ba yung scope ng PI-10? So as the title ng course suggests, Life and Works of Rizal. So ibig sabihin, yung PI-10 ay divided into two. Yung first part niya ay Life of Rizal. Ang mga pinofocus dito ay first yung birth and formative years. Under dun sa first part na to, malalaman natin, ayun, yung mga childhood memories ni Rizal. Tapos, saan ba siya nanggaling, sino ba yung parents niya, yung mga kapatid niya. Tapos, yung pag-aaral niya sa Ateneo. Doon yung na-form yung, pagmamahal niya sa pagsusulat under ng mga professors niya sa Ateneo. And then next, yung European Sojourn Part 1. Dito, nung taga-graduate niya sa Ateneo, gusto pang mag-aral ni Rizal. And under sa support nung, kuya niya, si Pasiano. So, pinag-aral siya ni Pasiano abroad. Si Pasiano yung nag-support nung education niya. Although yung parents niya, at that time, hindi pa ganong alam yung sa plano. Kasi, yung nanay niya particularly,
ayaw pumayag. Kasi daw, pagka masyado pang natuto si Rizal, balang araw, papatayin lang din siya. And then, yung next ay Return to the Philippines. Ayun, doon nga pala sa European Sojourn Part 1, doon nga pala niya sinulat yung well-known novel niya na Noli Me Tangere. And then, shortly after niyang nasulat yun, bumalik na siya ng Pilipinas para malaman niya yung reaction ng mga Pilipino doon sa novel niya. And then, pagbalik niya sa Pilipinas, doon niya naranasan yung mga karanasan na nag-push sa kanya para isulat yung second novel niya. Tapos, para umalis sa ibang ng Pilipinas ulit. And then, ayun, European Sojourn Part 2. Dito niya sinulat naman yung El Filibusterismo. Ang main purpose niya dito ay, ayun, para lumayo sa Pilipinas kasi nga, at that time, nung umuwi siya sa Pilipinas, masyado nang matindi yung galit sa kanya ng mga Dominicano dahil nga doon sa sinulat niyang Noli. So, pinayo nung Gobernador General at that time, na si Rizal daw, umalis na ng bansa para makaligtas siya doon sa galit ng mga Dominicano. And then, ayun, European Sojourn. And then, syempre, si Rizal ay Filipino. So, gusto niyang bumalik ulit sa Pilipinas. At yun, bumalik nga siya. Kaya lang, nung bumalik siya, iba na kasi yung Gobernador General nun eh. So, ayun, yun na yung naparusahan na siya, in-exile siya sa Dapitan. And then, kaya siya, yung death niya ay kasi, pinagbintangan siya na kasabwat daw siya nung revolution. So, ayun, siya yung namatay doon. And then, binabal siya sa Bagong Bayan. And next part. Yung works naman, ay yun yung second part ng PI-10. Ayan, under nung works, yung novels niya, alam naman natin yun, El Filibusterismo, tsaka Noli Me Tangere. And then essays and articles. Under dun sa essays, ang diniscuss sa amin ay yung liham sa mga kadalagahan ng Malolos. Then, Philippines a century hence. Tapos, indolence of the Filipino people. And then, ayun, correspondence. Ito yung letters niya sa iba't ibang mga tao. Para kay Blumentritt, sa mga parents niya, kay Pasiano. And then various poems and short stories. Yung poems, yung Mi Ultimo Adios. Tapos, dun sa mga gawa niya, makikita niyo yung redundancy of stats. Yung ibig sabihin nito na, kunwari, dun sa Noli, El Fili, Philippines a century hence, parang ang pinupoint out niya lang dun sa mga gawa niya na yun ay yung need ng reforms ng Pilipinas. Parang paulit-ulit yun, although sa ibang paraan. Pero pag binasa mo, pag inintindi mo, yun lang din yung pinapoint out niya. Ayun. Then next, wrote in numerous language, such as Spanish, French, Japanese, and etc. But seldom in Filipino. So, ayan, ito yung pros of taking PIL. Ayan, so, unbiasedness, openness to different sides of Rizal. So, nung mga bata tayo hanggang high school, di ba na nakulong tayo dun sa perfection ni Rizal, na parang, si Rizal, national hero lang siya, ganyan. Parang, ang galing-galing niya, ganito, ganyan. Pero, nung nag-PI-10 kami, at sana kaya, ayun, ito yung advantage ng pag-take ng PI-10. Nakita namin yung different sides of Rizal. Yung pangit, yung mga inconsistencies ni Rizal, yung mga pagtatalo ng isip niya tungkol sa mga bagay, sa mga stance niya, sa mga ibang bagay. So, ayun, nakita namin yun dun sa course ng PI-10. So, next, extensive coverage, cites many authors on the subject matter. So, hindi lang, yung PI-10 is just about Rizal. So, hindi lang solely about Rizal yung inaral namin. So, kita rin namin dun yung mga iba't ibang authors tulad nung nagsulat nung de las Islas Filipinas. Yun. Si Morga. Yun. Siya yung isa sa nagsulat dun. So, iba't ibang authors din yung mga sinasite ni Rizal dun sa mga gawa niya. Hindi lang yung kanya mismo. So, doon natin makikita yung katalinuhan talaga ni Rizal. Tsaka kung gano'n siya ka-wide reader. And this viewing of the present through the lens of the past. So, ayun. Laging sinasabi sa amin nung prof namin na kung ano yung ngayon, sinasalamin nun yung kahapon. So, kung ano yung ngayon, ibig sabihin, bunga to nung kung ano man yung nangyari noong unang panahon. So, next, promotion of open interpretation to Rizal. So, yun nga, tulad ng sabi ko kanina, ayaw natin ikulong si Rizal na ganito lang siya. Kasi syempre, tulad natin, tao rin siya, di ba? May iba't ibang
viewpoint siya, tapos minsan yung ibang viewpoint siya nagiging against each other. Pero yun nga, tulad natin, tao siya, so may mga flaws din siya. And iba-iba tayo na magiging pwedeng interpretasyon kay Rizal. Hindi ini-impose yung perspective kay Rizal. So we can have other different perspectives of our national hero. Ay yung cons. And then, ayun. Number 1, tends to be imposing. Pag sinabi dun sa sabi namin dito sa tends to be imposing, parang yung point of view ng prof, masyado na-impose dun sa mga estudyante niya. For instance, ako yung prof, and Rizalist ako. Ang tingin ko may Rizal ay the greatest hero that we could ever had. So, ayun, parang sa mga teachings ko sa inyo, parang lagi ko na-impose yung ganung thinking din, na parang ikaw, after mong mag-take ng PI10, parang ganun na rin yung nagiging thinking mo. Kumbaga, nalilimitahan kasi nga, ako yung prof nyo, and ang in-impose ko sa mga teachings ko about Rizal is magaling si Rizal. And then next, yung content is dependent on the instructor's point of view. Dito naman yung pag-design mismo ng course guide or yung buong flow ng course. Parang di ba si Rizal madaming works. Although yung novel niya, yung Noli at El Fili, ay nakalagay sa law na kailangan talaga isama dun sa PI10. Pero yung ibang part pa ng works, parang prerogative na ng prof yun, kung ano yung gusto niyang matutunan pa ng mga student. And then next ay coercive. Yung coercive naman ay, ito yung paano kung wala kang pakialam. For instance, hindi ka naman talaga interested kay Rizal na wala ka naman pakialam sa greatness niya. Wala kang pakialam kung ano yung nagawa niya para sa bansa natin. At kung ano yung impact nun, kung ano man yung present natin. Kaya lang, kasi nga, instituted siya ng law, wala kang magagawa. Although may exception, kaya lang, mahirap yung process, ang daming kaartehan. So kung ikaw, kung ang laki ng cost para ma-exempt, syempre, pipilitin mo na lang mag-take kahit against talaga sa will mo. And then next, requires immense understanding and patience. Ayun, si Rizal kasi, deep thinker siya. Yung mga sinusulat niya, hindi naman implied yung meaning na pag binasa mo, oo, ito yung ibig sabihin nun. Hindi, kailangan mo pang pag-isipan ng mabuti para mo ma-realize na ito pala yung pinopoint out ni Rizal. Hindi siya yung kung ano exterior lang, kung ano yung nakikita mo, kung ano yung nababasa mo. Kailangan mo munang pag-isipan ng mabuti. Ayun. And then patience kasi, ang haba niya magsulat. So, given yung nasabi namin background ng PI10, kung ano yung sinasabi, kung ano ba yung natututunan natin sa PI10, and kung ano ba yung pros and cons ng PI10. So, this is our question to you. Is PI10 still necessary today? Does it still live up to its objectives? At yan ngayon ang latest sa mga kaganapan na nangyayari ngayon sa NCAS. Back to you, Mitch and Aaron. Okay, so, ayun na nga daw, Aaron, nagaganap na ngayon yung seminar. So, sa tingin mo ba, besa sa mga napapakinggan mo ngayon dyan, Mitchell, relevant pa ba yung PI10 ngayon? Sa tingin ko, Mitch, relevant pa naman ang pag-aaral ngayon ng PI10. Dahil naglalak ang mga Pinoy ng national sentiment at sa tingin ko, pupulot nila ito sa mga written works ni Rizal. Okay, so interested naman pala si Mitchell. Okay, so Mitchell, mabalikan ka namin dyan kasi meron pang ibang news reports na kailangan namin puntahan. Nagsimula na ang open forum dito sa MCAS Gallery to UPLB. Isa, makikita natin ang aktibo na diskusyon ng mga participants sa seminar na ito. So, unang nagtanong ay si Angel Caliban. Pakinggan natin siya. Hindi ko lang masyado na part na. Kasi tayo kanina, pero sa PI10, nalalaman natin yung good side and bad side ni Rizal, di ba? What specific bad side ni Rizal, tsaka quote nyo kung saan kinuha? Hindi naman necessarily bad side, kasi pag sabi bad side, subjective siya, di ba? So, ang gusto ko lang sabihin doon ay yung iba't ibang side ni Rizal, kung gaano iba-iba yung perspective niya sa mga ibang bagay. Kasi nga, di ba, parang nung bata tayo, perfect yung image natin ng Rizal. Pero dito, makikita rin natin yung flaws niya. Yun nga, yung parang may mga sinulat siya na parang anti-revolution siya. Meron din namang mga sinulat siya na parang pinupush through niya yung revolution. Yung mga things like that. Things like that. Next question.
dahil, ayan, kumuha na kayo ng PI10, gusto ko lang itanong sa inyo, why focus on Rizal and not on other heroes? Why Rizal? Hindi na. So, ayun nga, diba, as I've said kanina, maraming pagtatalo bago dumating sa point na naging law yung si Rizal. Pero yun nga, sa sinasabi naman natin ngayon, diba, yung society nga, napag-aralan namin sa PI na si Rizal ay American-sponsored hero. And feeling namin, Joanne din, siguro through extensive studying sa PI sipag kami. Na-realize namin na yung law, nung ginawa siya, 1956, nung na-approve yung law, yung ano natin, yung society natin, Americanized. So, makikita natin dito kung paano yung influence pa rin ng Amerika, yung nananaig sa law natin. So, si Rizal, yung naging bida dun sa law na yun, dahil nga, sila naman yung nag-push in the first place na si Rizal ang maging national hero natin. Okay, ano lang, dagdag lang. Yung kasi pagiging national hero ng Rizal ay social construct lang siya. Wala namang law na nagsasabi na si Rizal talaga yung national hero. Kasi wala. Marami tayong national hero. Kaya lang, since social construct nga siya, ibig sabihin, maraming mga Pilipino na tumitingala kay Rizal as yung parang greatest hero ng Philippines. So parang siguro ang purpose ng law or purpose ng PI10, bakit siya yung finocus? Kasi parang magkaroon ng deeper understanding yung mga tao na kaya si Rizal ang tinuturing na pinaka-great na Filipino hero. Kasi ito yung mga nagawa niya. Kumbaga, para lang magkaroon tayo ng broader understanding. At hindi lang dahil, kasi si Rizal nasa piso. Kasi si Rizal lagi natin nakikita sa ganito. Kasi ang dami niyang mga monument para magkaroon naman ng point kung bakit siya talaga. Ano yung mas importante para sa inyo? Yung life ni Rizal or yung works ni Rizal? Tapos kung ano yung mas bibigyan ng mas mahabang span? Ito, para sa akin na naman yung works. Kasi sa works niya, nasasalamin din naman yung life niya. Parang hindi naman mahalaga yung as in, direct info talaga. Kung kailan pinanganak si Rizal, ano yung full name niya. Parang hindi siya ganong ma-importante talaga eh. Kasi darating rin yung time, makakalimutan mo yan. Hindi naman yan maglalas sa memory mo talaga ng sobrang tagal. Pero yung learnings mo mula dun sa works niya, pwede mo mai-apply yan eh. And then, although makalimutan mo na kung ano talaga yung exact learning na yun, kung ano talaga yung exact meaning yung work niya, as long as na-apply mo na yan, parang yung impact niya lasting eh. So, parang kaya rin naman kasi na-immortalize si Rizal is because of his works, not of his life. So, siguro, feeling ko, mas maganda mag-focus tayo. Hindi mas mahalagang So, symbolic subjective Rizal. yun. Yes. For us, symbolic Rizal. Subjective yan, so for us. In your own opinion, what makes the life and works of Rizal stand out from the other works ng heroes natin? Kasi in terms of its goals and objectives, in terms of its goals or objectives, di ba, parang pare-pareho lang din naman ng or parang may common din naman na goal yung dun sa ibang mga works ng ating mga bayani and other authors. Unang-una, kailangan ibigay natin yung credit kay Rizal na isa siya talaga sa pinakamatalinong bayani ng Pilipinas. Diba? As we all know naman, marami siyang pinag-aralan, nakapunta pa siya ng ibang bansa. So, we need to give that credit to him. And so, feeling ko, dahil dun sa mga napag-aralan niya, dun sa kaalaman niya, dun sa katalinuhan niya, kaya rin naging maayos yung pagsalamin niya dun sa society noon para ibigay ito sa ngayon. Para mabasa natin ngayon. Diba? Parang, kasi kung titingnan mo yung mga ibang works, diba? Oo, hindi man natin inaalis sa kanila na, oo, nakita rin natin yung society noon. Pero, kung titingnan mo, or extensive talaga yung pagkilatis mo dun sa mga gawa ni Rizal, makikita mo talaga yung wider knowledge and wisdom dun sa pagsulat ng mga gawa niya, dun sa paggawa ng mga masterpieces niya, na talagang makikita natin kung paano siya gumamit ng mga bagay para mas maipakita sa atin kung ano yung noon. Saka ito pa, feeling ko kasi masyadong highly commercialized yung gawa ni Rizal. For instance, si Graciano Lopez Haina. Di ba magaling din siya writer? Tapos katulad din siya ni Rizal, ilustrado, ganyan. Pero ako, sa akin, wala akong alam na gawa ni Graciano. Tapos feeling ko isa pa rin factor dyan yung pagkakamatay ni Rizal. Kasi di ba, kumbaga,
iba yung pagkaamatay niya kaysa doon sa iba eh. Kumbaga, nag-leave talaga ng mark. Kasi pinatay siya. Kumbaga, martyrdom yun. And then, nung nangyari yun, parang naging curious yung mga tao. Parang, sino ba itong Rizal na to? Ba't siya pinatay? Ganyan. So, yung curiosity na yun, na nag-live sa kanila, na basahin yung mga works niya para tingnan kung ano ba kung ano yung special kay Rizal. Ako. Kung papipiliin kayo, kasi sa tingin nyo ba, kailangan pa talaga nating pag-aralan yung life and works of Rizal? Kasi, naiintindihan ko naman na yung life and works of Rizal ay parang pinaka-backbone natin para tignan yung dun sa pag-usbong ng nationalism sa atin, di ba? Pero, sa tingin nyo ba kailangan pa talaga na balikan natin kung ano yung nagawa niya? Kasi di ba marami na tayong mga concepts ngayon na at saka mga tao na stand out for our nationalism. So tingin niyo ba kailangan pa? Kailangan mong balikan si Rizal para mamusbong yung nationalism sa atin. So, syempre, part ng nationalism ay alam mo rin yung history mo. Diba? Part naman ng nationalism ang pagiging historical. So, hindi mo naman makikita sa ngayon yung dati. Ay, hindi mo makikita sa ngayong mga tao na nagsistand out for nationalism yung mga nangyari noon. Diba? Which is, diba, dumaan tayo sa colonialism. And one person na makapagsalamin nun, makapagbigay ng idea sa atin nun to better encourage nationalism is si Rizal. Just focus ako kami yung tanong, follow-up sa kanina siya ng ganun. Kasi pag sabi niyo kanina, kaya po si Rizal dahil sa American media, no, influence. Tingin niyo po ba maganda kung babaguhin ngayon na hindi naman na tayo ng Amerika? Konti, may influensya. Tingin niyo po ba mas maganda kung dadagdagan pa ng ibang hero, tapos kaya ng comparison, or no, kay Rizal na lang? Siguro para masagot yung tanong na yan, kailangan natin ng matinding pag-aaral or pag-observe again. Kasi dadaan ulit yan sa process, hindi yung pwede mag-pinpoint na lang tayo ng kung sinong hero at kung sinong Ponsong Pilato dyan ang pagkakitilagay sa national hero natin. So, dadaan yan sa proseso ng pag-intindi kung ano nga ba o ano nga ba ang requirement ng pagiging national hero. So, magsisimula tayo sa pinakauna. So, it's hard to answer that question right now, but through extensive study, I think, yeah. Sa ayaw tignan ko lang din, di ba sabi mo parang kung pwedeng dagdagan? Feeling ko pwede naman. Basta wag na yung as in total turn around na, hindi, i-junk na natin sila sa national hero. Kasi, kanina actually sinabi ko, social construct na yun. Kumbaga, maninibago yung mga Pilipino na, dati si Rizal na, ba't ngayon si ganito na? Di ba parang medyo nawala sa atin yung sense ng history? Parang, ano nangyari? Di ba si Rizal magaling ganito? Tapos, ba't bigla siyang pinanila? Medyo madidistract yung ating kamalayan as Pilipino. Ayun. You said that the past mirrors are the present. Yeah. So can you cite some instances with that being said? Pati kung meron mang Rizal talaga ngayon, meron ba kayong i-consider na Rizal in our midst? Ganun. Ayun. So yung first question mo na yung kung ano yung talagang parang namin nasabi na the past mirrors the present. Una kasi may sinabi si Rizal na dun sa filibusterismo sabi niya, bakit daw manghihingi tayo ng independence kung yung mga inaapi ngayon, sila yung mga api in the future. Which is totoo naman, di ba? Yung mga elite dati, nung mga panahon nila Rizal, yung mga social level ni Rizal, yung mga elite niya, di ba sila naman talaga yung kumbaga nang-aapi ngayon, yung mga political dynasty na yan. Kumbaga nawala lang yung Spain. Pero hindi siya talaga nawala yung hindi natin talaga nakamit yung total freedom. Kasi in a way, under pa rin tayo sa control ng mga namumuno sa atin. So parang yun yan, nawala lang yung Spain talaga. Pero yung sitwasyon ng country natin, ganun pa rin. Hindi pa rin malaya totally yung mga Filipino. Ayun. Tapos, syempre, sa context din ng, di ba, parang
yung ngayon ay produkto ng kahapon. Yung sinasabi ko, hindi lang mirrors. Pero di ba, kasi kung ano yung society na meron tayo ngayon, ito yung naging product ng colonialism yung tatlong colonialism that we had sa history natin, di ba? So, I believe na kung ano yung ngayon, bunga yun ng colonialism, yung mga colonialism na ngayon. Kasi nga, didiscuss din namin sa class na kung hindi dumating yung Spain, or hindi dumating yung America, or hindi dumating yung Jack, baka iba tayo ngayon, or iba yung religion natin, iba yung governance natin, di ba? So, makikita natin kung paano nagdaan yung Pilipinas sa proseso ng colonialism para ma-achieve tong present society natin. And sa tanong mo kung may Rizal ba ngayon, siguro it's hard to compare present and yung past. Kasi unang-una, magkaiba yung community na ginagalawan, magkaiba yung konteksto, magkaiba yung situation ng society. So, hindi natin masasabi na may Rizal talaga na namumuhay ngayon. Pero, one thing that I'm sure of is that meron mga bagong bayani na nag-rise ngayon. It's not, hindi kasi natin pwedeng kulong na pagbayani si Rizal agad. Diba? Yun nga yung dinestroy natin sa PI-10 eh. Diba? Na pagbayani, hindi lang si Rizal. So, ayaw natin i-compare na yung mga bayani ngayon ay katulad ni Rizal. So, they are heroes of their own. Ayun. So, At ayan ang kaganapan sa ating open forum ngayon. Eren? So, thank you, Jan. Oh, kamusta naman yung mga ano natin dyan, mga participants? Lively pa ba sila? Inaantok na ba sila? Mga ganun. Ayun, Eren, ayun. Yung mga participants natin, okay naman sila. Ang dami ng tanong eh. Nakawala na nasasabihin yung mga speakers natin eh. Ako, ang galing naman ng mga participant natin. Sobrang dami nilang nasabi. Hindi na makasabad talaga ang mga speakers natin. Oo nga. Tsaka, in a way na kahit na wala nang sagot yung mga speakers, na nakakatuwa at nakakataba sa puso kasi interested yung mga participants ng seminar na yun. O ikaw ba, Jano, interested ka ba sa mga pinagkasabi nila dyan? Yun. Oo, Mitch, interesado ako kasi ngayon ko na nalaman yung mga bagay yun eh. Nakakatawa akong malaman eh. Yeah. So, Mitch, di ka ba curious kung ano mismo ang pananaw ng ating mga participants dun sa forum na yun? Ako, ayan, Erin, tamang-tama, kapapasok lang ng balita. Tapos na daw ang seminar na ito. Kaya, ayan, ito, malalaman natin kung interesado ba talaga sila. Nandito ang ulat ni Carlo, nakapag-interview siya ng mga, isa sa mga participants sa katatapos lamang na seminar na ito. Hey, Carlo. Magandang hapon sa inyong lahat. Kakatapos lang na ating sinagawang open forum para sa PIT. At malugod tayong tinanggap ng ating isa sa mga dumalo sa open forum, si Miss Seska. I-interview natin siya ngayon, may ilan tayong katanungan. Seska, ano bang natutunan mo sa forum na isinagawa ng klaseng A1? Tungkol din sa forum kasi about Rizal, tsaka kung mahalaga ba siya or hindi. Tsaka nakilala din po kasi namin, especially yung mga participants, kung gaano kahalaga si Rizal, hindi lang bilang Pilipino, kundi bilang national dito. So ano ba sa tingin mo? Relevant pa ba ang PIT? Kailangan po bang pag-aralan ito ng bawat estudyante sa buong bansa? Opo, kasi sa PIT, pinapahalala sa atin yung Pilipinong matagal nang wala dito sa Pilipinas. Pero hanggang ngayon, nananatili pa rin yung pangalan niya sa buhay niya, sa buhay ng bawat Pilipino, at saka sa bawat works na ginawa niya. At diyan po nagtatapos ang open forum ng PIT A1R on the relevance of PIT sa ating mga estudyante. Muli, maraming salamat. Carlos, at ngayon naman, dumako naman tayo sa ating ulat panahon para sa ating weather update. Andito si Aldous para sa ating ulat panahon. Aldous? Salamat, Mitch. At sa balitang weather ngayon, nakakaranas tayo ngayon sa bayan ng Los Baños ng partly cloudy weather na may 27 to 33 degrees Celsius. Asahan sa mga susunod na araw ang tindi ng init ng panahon dahil start na ng summer. At pinapayo na ang lahat ay mag-Harlem Shake. Back to you, Mitch. At yan na nga po ang mga balitang aming nakalap sa aming mas malawak na pagpapatrol. Ako nga po pala si Mitch Villanueva. Ako naman po si Erin Yasmundo. At ito ang programang taming patrol ninyo sa Los Baños, Laguna. At din sa inyo, ang maasahang balita. Ito ang Balitang LV, Balitang Laging Bago. Kaya kanina eh. Yan sa ngayon ang mga pangyayari. Game na! Ikakat na lang.
was cha-cha-cha. Go. Ang hirap! Naman, Mitch. At sa Wait, di nakuha. Ulit. Sige. Sige, yan na. Go na. Ang programang tanging patriotas ng Spanish na Oh, go!